Mga kalingap, suportahan natin ang teacher and isang kalingap reactor ng Kalingap Radyo Balitaan, teacher and YouTube channel. Hi everyone, Mega Love shout out. Once again, this is Teacher N and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kalingap, ayan, bigyan natin ng reaction itong tungkol dito kay Dr. Love na tuluyan ng tinalikuran itong family batalero. Pero meron siyang isang kondisyon para ito ay mabuksang muli, ay pag-usapan po natin mamaya. So ayan mga kalingap, bago ang lahat, syempre, batiin muna natin at i-shout out ang ating nag-iisang Kuya Val Santos Matubang, syempre si Ate Edna, si Kalinga Prop, at ang kanyang may bahay na si Miss Jack. And syempre, batiin po natin ang mga kasamahan natin dito sa mundo ng pagre-reaction. Ayun, magandang umaga po sa ating lahat. And sa mga charity vloggers na nakaka-proud, na patuloy nilang ginagawa yung mission ng Kalingap, ayan. Just keep going guys, and you will be blessed sooner or later, kasi alam naman ng Panginoon kung ano yung mga sacrifices na ginagawa ninyo para sa ating mga kababayan. So mga kalingap, dumako na tayo sa ating bibigyan ng reaction. So ayan mga kalingap, yun nga ay noong mga nakarang mga araw ay napanood natin sa iba't ibang mga reactors ang patungkol dito sa di umano ay pagkulap ni Viance at saka ni Capizot. So yun ang naging dahilan kung bakit ito nangyari. So mga kalingap, syempre, bakit tayo nagre-reaction? Well, wala na sila sa Kalingap pero nagre-reaction pa rin tayo. Gusto rin naman nating magbigay din ng opinion kasi nga syempre kahit paano ay konektado itong Kalingap dahil nga sila ay nanggaling sa Kalingap dati. So magbibigay tayo ng reaction kasi we will learn a lesson from this situation. So ayun mga Kalingap, diretso na tayo. So nang dahil nga doon sa pagkukulap ni Viance, and we all know that Viance belongs to Team Guapa, o nasa Team Guapa siya. Bakit? Kaya nga nabuo yung Guapa kay Viance yun Guapa siya, si Viance. And nakipag-collab siya sa hindi member ng Team Guapa na ito ay si Capizot. So, syempre, sabi niya Dr. Love, yun daw ay against sa will nila na pumunta doon sa live na yun ni Viance at ni Capizot. Against sa will nila kasi during that time si Red Saint daw po ay naka-live at ipinatigil, at ito nga daw po si Red Saint ay nag-giveaway at yun ay pumunta sila doon para sumuporta na din. So sa madaling sabi, ito ba ay plastikan lang, Dr. Love? So hindi naman talaga bukal sa puso ninyo yung pagpunta doon. So ayun. So sa madaling sabi, ayun nga, nangyari na yung insultuhan, yung pambubuli kay Kuya Val, and maging itong si Dr. Love at si Red Saint, nakikitawan na din. Pero yung grabe talaga yung tawat, dami talaga yung pambubuli at pang-insulto ay ginawa po ni Capizot at saka ni Viance, sila na dalawa. So ayan mga kalingap, nang dahil po doon ay nagkagulo-gulo. Okay? So ayun na, ito kung bakit ko ito nireaksyonan, para gusto ko rin sabihin at itanong kay Dr. Love. Dr. Love, di ba nasaktan ka nung ipinagpalit ka ni Viance? No? Di ba kasi expected mo ikaw yung mas pipiliin dahil para ba sa tingin mo dapat ikaw yung mas matimbang kasi nga ay mas kumbaga sa ilang taon na pinagsamahan ninyo, unlike dito kay Capizot ay ilang buwan pa lang kumbaga na ipagtatanggol itong si Viance, pero ikaw mas marami ka nang nagawa. Compared natin kay Kuya Val at kay Kalinga Prab. So ito na, dito na tayo. Ito na yung aking point dito. Compared natin dito kay Kalinga Prab at saka kay Kuya Val, which is mas marami pa ang nagawa ng mga ito kaysa sa inyo po. Pero mas pinili ni Viance kayo kaysa kay Kalinga Prab at saka kay Kuya Val. Diba, Dr. Love, tama ba ako na mas marami yung nagawa ni na Kuya Val at ni Kalinga Prab kay Viance compared sa'yo?
Tama ba ako doon o mali? Pero mas ikaw yung pinili. Pero the time, ginustify ko na lang. Ako na lang nag-justify sa sarili ko na siguro na pili ni Viancy si Dr. Love kasi nga siya yung scouter. So, ayun. Yun na lang. Doon na lang sa part na yun. So, pero dito kay Kapesot, ano ang dahilan kung bakit pinili niya ito? 'Di ba? Pinili niya ito compared dito kay Dr. Love. So, hindi natin alam. Pero, hindi natin alam ano ba talagang totoong dahilan. Pero, kung aanalisahin natin mga kalingap, sa tingin ko, hindi si Kapesot ang pinipili dito ni Viancy kundi yung sponsor. Sumunod siya sa sponsor. Diba, si AR ay isa sa bigating sponsor ni Viancy na siya yung nagbigay ng napakalaki pong kapa, yung alam niyo ba yung kapa, yung cape ng mga prinsesa, ng reyna, siya yung nagbigay and nagkakahalaga po yun ng 300,000 or 350,000, something like that. Ang halaga nung birthday ni Viancy, and nakita ko po yun, sobrang laki nung kapa na inilagay kay Viancy nung kanyang 18th birthday. At ang pera na yun, regalo kay Viancy ni AR. At si AR po ay anti-doklat na at naandun na po siya kay Kapesot. So, syempre, ang tendency itong si Viancy ay susunod doon. Ito ay sarili ko lang pong opinion, mga kalingap, ha. Pero sa tingin ko, hindi si Kapesot ang pinili ni Viancy dito, kundi yung sponsor. So, ano masasabi niyo doon, mga kalingap? Sige, kayo na nga ang humusga. Bakit naandun siya at hindi nasa kay Dr. Love? Kasi nga, di ba, sabi ko nga, ating analisahin ay dahil naandun po si AR at, di ba, magkakampi sila ni Kapesot at saka itong si Dr. Love ay hindi na sila bati ni AR, 'di ba? Kasi nga nilaglag ni Dr. Love itong si AR na di umano ay siya ang nag-utos para siraan at laglagin itong Team Kalingap. So ayun, naglaglagan na sila. Ayun, ang tamang salita, naglaglagan na sila. Kaya nga ayun, nagkaroon ng dalawang grupo, Team Guapa at saka yung isang grupo ni Kapesot na naandun si AR at naandun na rin itong si Viancy. So ay mga kalingap, so para sa akin, masasabi man natin karma? Pwedeng karma kasi nga, 'di ba, para maranasan nyo din kung ano yung naranasang sakit ni Kuya Val at ni Kalinga Prab. Paano sila na-betray? O ngayon, Dr. Love, did you learn a lesson sa mga nangyari? Sa tingin ko, nagkaroon ng realization si Dr. Love, the way siya magsalita. Napaka mababang loob, mapagpakumbaba, hindi katulad noon, sobrang angas. So sabi ko nga, yung angas na yun ni Dr. Love pala noon, ay galing ba yun sa utos ng sponsor? Hindi ko alam, ha. Yun ay para sa akin na lang sariling konklusyon dahil nga sa di umano sinabi ni Dr. Love na inuutusan daw siya, pero pinabulaan na naman ng sponsor na hindi naman daw totoo. Pero bakit kaya nasabi ito ni Dr. Love ang bagay na to na sila ay inuutusan? Diba? Bakit kaya nasasabi ito ni Dr. Love ang bagay na ito? So, ang mga ganyan dahilan ay hindi na natin alam. So, sila lang ang tanging nakakaalam dyan. Diba, mga kalingap? So, ang tanging alam lang natin ay ang magbigay ng mga ating konklusyon, ng ating mga reaction and opinion, ng ating point of view base sa ating mga na-observe at base din sa kanilang mga sinasabi. So, hindi natin alam sino yung nagsasabi ng totoo, si Dr. Love ba o itong si AR. So, bahala na po silang dalawa kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Pero sabi ko nga, nagkaroon tuloy ako ng conclusion na yung angas na yun ni Dr. Love noong mga panahon na talagang grabe kung makatira siya, makabalahura, makabigay ng mga hindi magagandang comment dito sa Kalingap. Dahil ba yun sa utos? Pero ngayon, wala nang nag-uutos sa'yo. Ikaw na ba yan? Ikaw na ba yan ang totoong Dr. Love? Na talagang yan ka talaga? So, yan talaga ang totoong ikaw? Sana nga, Dr. Love, hindi masayang yung realization mo na yan ay gamitin mo para ma-motivate ka at ma-inspire na gawin ang tama
Alam naman natin ang tama, tatanda na tayo, di ba? Alam natin ang tama, alam natin ang mali. Pero bakit mas pinagpapatuloy natin gawin ang mali, di ba? Pero dito kay Dr. Love, nagkaroon siya ng realization and para bang sa tingin niya, mali daw na maging nakaaway itong Kalingap, mali daw na makipag-away. So sa tingin ko, malaki ang realization na nangyari sa buhay ni Dr. Love. So sana nga, minsan kasi ganyan talaga, pinipitik tayo ng Panginoon. Sabi niya, kayo ha, sobrang na kayong yayabang ha, hindi na kayo marunong magpakumbaba ha, sabi ng Panginoon. Kaya minsan tinuturuan tayo ng leksyon para natututo tayong mapagpakumbaba sa ating kapwa, sa ating mga sarili, di ba? Huwag masyadong mapagmataas kasi hindi po natin hawak ang panahon na ngayon tayo ay masaya, kinabukasan hindi na natin alam ano na ang mangyayari. Katulad ng nangyari sa grupo ninyo na akala ninyo ay hindi matitibag, pero ito na nga. Di ba? So, ayun. At ayon kay Dr. Love ay tuluyan na niyang tatalikuran at iiwanan itong family batalero hanggat meron daw itong kasamang mga tao na hindi sakop ng Team Guapa. Pero pag ito daw ay iniwanan na din ng family batalero, ay babalikan daw po nila o magiging open ulit sila sa family na to. Kasi ang sabi ni Dr. Love ay bakit pa sila makikipag-ugnayan sa mga tao na to? Gayong meron na daw itong mga spokesperson. So, hindi na siya, kumbaga, hindi na rin siya mangingialam sa kung ano man ang desisyon ng pamilyang ito. So, tama naman ang sinabi ni Dr. Love. Mas maganda yung ganon na mag-isa ka na lang. Mas maganda, mas wala kang pinangingilagan, mas wala kang kumbaga pinanghihimbangan kasi you can do whatever you want kung ikaw na lang talaga mag-isa. Mas maganda yung ganon, mga kalingap, 'di ba? So, hanggang dito na lang ang aking pagbibigay ng reaksyon tungkol dito sa kay Dr. Love na tinalukuran ng tuluyan ang family batalero. Hanggang kaibigan na lang daw at kapitbahay, hanggang doon na lang ang kanilang relasyon. So, mga kalingap, bye-bye and God bless. And this is Teacher Ann saying bye and God bless everyone. Doon po sa mga manunood, kahit hindi na po mag-subscribe, mag-thumbs up lang po is enough na po para sa akin. Bye! Till next reaction video.